Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tuluyan nang ibinasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ngayong Lunes ang lahat ng kaso ng dating Senator Leila De Lima na may kinalaman umano sa illegal na droga at ibinato sa kanya noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kaugnay sa kanyang pagkakaabsuelto, sinabihan naman ni De Lima ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya naman ngayon ang haharap sa mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na nung kasagsagan ng kanyang war on drugs. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Matapos ang halos 7 taong paglaban para makamit ang hustisya, tuluyan ang pinawalang sala ng Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206, si dating Senador Leila De Lima. Dinismiss na ang ikatlo at huling kaso niya matapos makitaan ito ng mahinang ebidensya. Kasama niyang naakwit sina dating Corrections Director Franklin Bucayo at mga dati niyang bodyguard na sina Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jad Dera. Noong Marso, inihain naman ng kampo ni De Lima ang demurrer to evidence sa kaparehong korte na nagpahintulot sa kanya na makapagpiyansa noong Nobyembre 2023. Ito'y matapos bawiin ng dalawang witness na sina Rodolfo Magleo at Nonilo Arile, Oktubre ng nakaraang taon ang mga testimonya nila laban sa dating senador. Emosyonal namang nagpasalamat si De Lima sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya simula nang siya ay makulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng 7 taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. At sa inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence, and in the process that I've been fighting for. Maraming salamat. Samantala, matapang namang binalaan ni De Lima si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang administrasyong nagpakulong umano sa kanya. Ang message ko sa dating Pangulo Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at pekit war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulog naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpamatupad ng batas. Matatandaang inaresto si De Lima noong 2017 matapos siyang idawit ng Administrasyong Duterte sa umano'y illegal na drug trafficking scandal sa New Bilibid Prison. Habang ibinasura ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang unang kaso ni De Lima noong 2021. At noong Mayo 2023, inakwit naman ng Muntinlupa RTC Branch 204 si De Lima kasama ang isa pang akusado at bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Naninindigan naman si De Lima na ang pagkakakulong niya ay sanhi ng pagiging kritiko niya sa Administrasyong Duterte. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa ICC kaugnay ng investigasyon sa war on drugs sa Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.